Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Ang 2022 NBA offseason ay nagdala ng napakaraming rumors, lalong-lalo na patungkol sa kung pag-uusapan ang top title favorites. Bago pa man nagsimula ang huling season, ang Los Angeles Lakers at ang Brooklyn Nets ay naging kompletong disaster noong huling campaign mga kaibigan at nakapagtapos ng 0 playoff wins combined matapos nga silang tinanaw noon bilang naging best candidates mula sa kani-kanilang respective conferences. Ang sitwasyong ito ay nagdala ng napakaraming kritisismo regarding sa kanilang mga players. At halos sa karamihan ay inisip na ang parehong team ay nangangailangan ng iilang pagbabago nang sa gayon ay mapa-improve nga nila ang kanilang level at makapag-compete sa titulo sa susunod na taon. Itong si LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving, Anthony Davis, Russell Westbrook at Ben Simmons. Ang lahat na na-mention mga kaibigan ay nabanggit para sa isang potential trades. Ngunit hanggang ngayon ay wala pang ang deal ang naganap. Pero sa ngayon, 3 players ang kasalukuyang nakita na nagsama at nag-usap-usap sa Los Angeles. At karamihan ay nagdududa na ang pangyayaring ito ay may kasamang pagre-recruit na trabaho patungo sa kanilang respective teams. Dahil sa araw na ito, ang footage ni na Kevin Durant, Anthony Davis at Ben Simmons ay napagmataan mga kaibigan at dahilan nga nito, ang footage ay nagtrending at nagsimulang napag-usapan sa social media. You're in LA at KD and the D pull up. Syempre, ang mga fans mga kaibigan ay maraming masasabi patungkol rito. Sa katunayan, karamihan ay sinabing itong si KD at Simmons nga raw ay nire-recruit itong si AD patungo sa Nets, habang ang iba naman ay tinanaw ito bilang magkasalungat na kung saan itong si Kevin Durant or Ben Simmons ay nire-recruit nga raw nitong ni Anthony Davis nang sa gayon magiging kasapi nga ito ng Los Angeles Lakers. Sa gitna sa lahat ng trade rumors na ito, ang makita ang 3 players na ito na nagsama-sama mga kaibigan ay isang suspicious. Syempre, pwedeng sabihin na iginugo lamang nila ang kanilang panahon para magsama bilang magkaibigan at wala nang ang ibang kahulugan pa. Ngunit kasama ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ngayon sa NBA, marahil ang pagkikitang ito posibleng mapapag-usapan talaga ang higit pang bagay. Dahil ang katunayang itong si Kevin Durant ay hindi pa nga rin nag-withdraw mga kaibigan sa kanyang trade request mula sa Brooklyn Nets, na kung saan dito'y naitigil rin ang potential trade para kay Kyrie Irving. Kung sakaling hindi mangyari ang move, then itong si Kyrie at Ben Simmons mga kaibigan ay mapapanatili sa kupo ng Brooklyn Nets sa susunod na season, habang ang Lakers ay patuloy pa ring naging interesado ngayon sa veteran point guard, na kung saan ang Lakers ay hanap rin ngayong gustong i-trade itong si Russell Westbrook. Marahil ang mga players na ito ay magagawa ang posibleng bagay mga kaibigan, na kung saan ang parehong front offices ay nahirapang komplituhin ang mga iilang deal ng mga kaibigan sa off-season na ito. Speaking of Los Angeles Lakers, ang kupo ng New York Knicks at ang team na ito, kasama na nga rin ang Utah Jazz mga kaibigan, ay pinag-usapan na nga nila ngayon ang interesting 3-team trade sa kasalukuyang linggong ito. Sa araw na ito, ayon kay Michael Scott, inilabas nga niya mga kaibigan ang informative column para sa Hoop Hypes, at ang column na ito ay naglalaman na kung saan ibinahagi nitong ni Scotto ang mga detalye mga kaibigan sa discussion sa trade, na kung saan maipapadala itong si Russell Westbrook patungo sa Utah Jazz, habang itong si Donovan Mitchell naman ay mapapadpad sa kupo ng New York Knicks. Ayon kay Scotto, ito ang naging framework kung paano nga ba titignan ang trade. Ang New York Knicks ay makukuha itong si Donovan Mitchell, habang ang Lakers ay makukuha naman itong si Patrick Beverley or alinman kina Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic or Malik Beasley, habang ang Jazz ay makakakuha ng napakaraming draft picks at makukuha
itong si Russell Westbrook at magiging buyout candidate. Ang Knicks rin mga kaibigan ay maibibigay ang iba ring mga players nang sa gayon ay makatulong mula sa kanilang sahod para gagana ang deal. Sa ngayon, hindi pa nga nangyari ang trade mga kaibigan, ngunit kitang-kita na ang pag-uusap na ito ay isang ideal na siyang makakatulong sa tatlong NBA teams. Dahil ang Utah Jazz ay makakatanggap ng mga iilang draft picks mga kaibigan na kung saan ang team na ito ay hanap ang pagre-rebuild, habang ang Los Angeles Lakers naman ay hindi lamang nila maibibigay itong si Russell Westbrook, ngunit ang team na ito ay makakakuha rin ng napakaraming valuable pieces na tulad na lamang sa scoring guard na si Jordan Clarkson, maging si Patrick Beverley na siyang mapupunan ang napakalaking butas sa depensa ng Los Angeles Lakers, at itong si Bojan Bogdanovic. Habang ang New York Knicks naman ay makukuha ang isang star player mga kaibigan na kanilang hinahanap na si Donovan Mitchell. Ang pag-uusap na ito mula sa tatlong parties mga kaibigan ay naging sinyalis lamang na posibleng merong mangyayaring blockbuster deal sa paparating na araw. Sa kabilang balita naman mga kaibigan, kung sakaling ikaw ay nakapagbigay ng kritiko dito kay Stephen Curry, ang chance sa mga kaibigan na ang self-proclaimed PT King ay tiyak na babawi sa isang maliit na pamamaraan. Matapos nga na ang former NBA guard na si Mike James mga kaibigan ay naimbitahan sa Players Choice Podcast na kung saan dito'y tinawag nga niya ang Warriors superstar na one-dimensional player, at inako mga kaibigan na hindi nga raw ito isang primary ball handler mula sa Golden State Warriors offense. Itong si Stephen Curry ay narinig ang salitang ito at rumesback mga kaibigan sa former Nets guard. At sa kanyang responde mula sa katanungan sa isang reporter patungkol sa makaharap sa one-on-one ang mga bata mula sa kanyang annual carry camp sa linggong ito, itong si Stephen Curry ay nagbiro mga kaibigan na itong araw ay masamang balita para sa mga youngsters sa court, na ayon pa nga sa detalye, pabirong sinabi nitong ni Curry ay masama para sa kanila, na titiyak na itong araw ay masama kahit na siya ay one-dimensional player lamang. Matapos ang iilang segundong katahimikan, itong si Stephen Curry ay tumawa at hindi na nga ito napigilan pa. Going off of that, one-on-one versus you and any of the campers here, what does that look like? Oh, it's all bad for them. All bad for them. Even as one-dimensional as I am. So I'm petty, though. I'm so petty. Oh, I'm so petty. Keep it going. I like that one a lot, though. Sorry. You're good. You gotta keep that in there, though. I will. Gusto nga raw niyang humingi ng paumanhin dahil siyang araw ay isang PT. Dagdag pa niya, magpatuloy lamang dahil labis niyang gustong gusto ang mga bagay na ito. Tinutukoy nga niya rito mga kaibigan ang mga kritikong binabato dito kay Stephen Curry. Itong si Mike James naman ay nagtapos na makita ang restback nitong ni Stephen Curry at wala na nga itong nagawa kundi magtungo rin ito sa Peter. Ang PT King ay nag-strike muli, maging itong si Mike James mga kaibigan ay wala na ngang ibang nagawa kundi ang i-appreciate ito. Ang responde mula kay Stephen Curry ay marahil isang aral mga kaibigan para sa kahit anumang tao na siyang nagbigay ng kritiko dito sa kanya. Dahil ang Warriors superstar ay laging nanonood at laging nakikinig mula sa usap-usapan